best way para ang lalaki naman ang magiging clingy and needy sa'yo. Yon. Ito mga utol, kung napapansin ninyo, bakit may mga kalalakihan na sila ito yung nagkakandarapa sa mga partner nila na mga babae? No? Ano kaya yung meron sa mga babae na ito? Na bakit nagiging clingy or nagiging needy yung mga kalalakihan sa kanila? So ito po yung tatalakayin natin sa ngayon, sa video na ito. Kasi hindi rin naman lahat ng mga kababaihan ay alam talaga yung sikreto. No? Lalong-lalo na sa pag-iibigan kasi yung iba nga ay ignorante. Kumbaga pa, pumapasok lang yung iba sa relationship na yung buong akala nila is magmahal ng magmahal lang. Ipakita yung pagmamahal. No? Para mapansin din or para makita din ng partner na minamahal mo siya ng husto. Pero hindi lang po yun natatapos sa ganito. Kundi marami pa talagang aspeto na dapat nating isa-isahin at saka na dapat mo ring malaman. Ito mga utol, kung usaping needy and clingy, naranasan mo na ba na ikaw ito yung nagiging clingy and needy? Na yung tipong ikaw lagi ito yung nakakalambitin, ikaw palagi yung nangangailangan ng oras ng partner mo, na ikaw lagi ito yung naglalambing, ikaw lagi ito yung nag-e-initiate. No, naranasan mo na ba ito? Kasi once na magiging clingy and needy ka, ay the more kang mababaliwala. The more kang ma-e-echopera utol. So napaka-importanting bagay po na ito. Na kung ikaw po yung magiging clingy and needy, tiyak, mas lalo kang mapapraning at saka mababalisa and mas lalo ka lang aabusuhin ng partner mo. So kailangan is balance lang. Pero sa topic natin sa ngayon is paano natin gawin yung isang lalaki na siya naman ito yung magiging clingy and needy. Yes, kagaya nga dyan sa ibang mga kababaihan na sila talaga ito yung hinahabol-habol ng lalaki. Ito kailangan mo lang din syempre na mag-focus ka palagi sa iyong sarili. Na always mong unahin ang iyong sarili. The more kasi utol na mas inuuna mo pa yung partner mo, ay nababaliwala mo na rin yung sarili mo. Once kasi na binabaliwala mo na yung sarili mo, ay yun din ang makikita ng partner mo. Kapag binabaliwala mo yung sarili mo, babaliwalain ka rin ng partner mo. Yes. Pero kung pinapakita mo na pinapahalagahan mo yung iyong sarili, mas inuuna mo pa yung mga importanteng gawain mo, mas pinaprioridad mo pa ang iyong sarili, ay the more ka rin ipapriority ng partner mo na lalaki. Yes. Ibig sabihin utol ay nagsisimula po yan kung paano din natin tinatrato ang ating sarili. So, again, pagdating naman sa lalaki, kabaliktaran lang din kasi naman ito na kung hindi ka magiging clingy and needy, tiyak utol, siya po ito yung magiging clingy and needy. So, ito po yung mga gawain ng mga kababaihan kung bakit sila po yung pinagkakandarapaan ng mga kalalakihan sa pamamagitan ng sila po ay nagfo-focus talaga sa kanilang sarili. Yes, alam nila kung ano yung worth nila. Alam nila na meron at meron talaga silang silbi na kinakailangan ng isang lalaki. Na ito po yung hinahabol-habol ng lalaki. Walang iba utol kundi isa na po dyan ay yung validation. Kapag palagi kang nandyan, palagi mo rin sinasabi sa partner mo na kung gaano mo siya kamahal, na kung gaano mo siya ka namimiss, no? Na pinapakita mo rin sa kanya na nandyan ka lang din palagi, ay validation na po ito na pwede kang ma-e-echopera na ng lalaki. Dahil po, ang tanging maibibigay mo lang sa kanya, once nabigyan mo na ng validation, ay kampante. Yes, ito po yung kailangan nating pag-iingatan. No, na makaramdam ng kampante yung partner mo. The more kasi na makakaramdam siya ng kampante, lalong-lalo na kapag mabasa ka niya, no, na may takot kang mawala siya. Isa rin po ito, na kailangan nyong mag-ingat na hindi po kayo mababasa dapat. Na hindi po dapat ito malalaman ng partner mo. Na yung tipong hindi mo kayang mabuhay kapag mawala siya. Dahil kapag malaman ito ng partner mo utol, patay kang bata ka. Nako, mas lalo kang malalagot. Mas lalo ka talagang mababaliwala ng partner mo. So ngayon,
Kung mababaliwala ka ng partner mo, walang ibang magiging clingy and needy dito, kundi walang iba, kundi ikaw, utol. Yes. So ngayon, ito ha, kung gusto nyo talagang magiging clingy and needy yung lalaki sa inyo, mag-focus ka lang sa iyong sarili. Una na nga doon is, mag-ingat no, na hindi talaga malaman ng partner mo na lalaki kung gaano mo siya kamahal. And kailangan is hindi niya malalaman na patay ka sa kanya. And then yung pangatlo natin, utol, is don't do more if he is doing less. Huwag mong pasubrahan or huwag mong lagpasan yung mga pinapakita niya sa'yo. Lahat-lahat sa pagtrato, sa pananalita, sa pag-I love you, kung gaano kanya kamahal, huwag mong higitan. No, and isa pa dito is yung sa mga gastusin. Bilang isa kayo ng mga kababaihan ay huwag nyo talagang lagpasan, no, masigitan yung gastusin or yung paggagastos versus sa mga partner ninyo na lalaki. Try to imagine or try nyong isipin kung sa ngayon, no, sino ba ang mas pinaka-malamang na naipalabas na pera sa inyong dalawa? Kasi kung masasabi mong ikaw, tiyak, ikaw po yung nagiging clingy and needy dito. Kumbaga pa, ang nakikinabang or yung mas may higit na napapakinabangan sa relationship ninyo ay yung partner mo. Pero pagdating sa'yo, wala. Konsumisyon lang ang napakinabangan mo. And isa pa nga dito, no, mas mainam na less talk ka rin. Huwag mo siyang panay bigyan ng validations. Yung tipong makuda ka, yung tipong kinikwento mo na lahat-lahat sa kanya. Yung tipong wala na siyang hahalongkatin sa'yo. Kasi kung naisabi mo na lahat-lahat sa kanya, yung about sa'yo, or kung ano man yung mga pangarap mo, kung ano man yung mga pangangailangan mo, is bakit pa siya ngayon magtatanong sa'yo kung naisabi mo naman na lahat-lahat ng kasagutan? Yes. So marami po, utol, no, na para siya po ito yung magiging clingy and needy. Dapat magiging mysterious ka. Dapat huwag ka rin maging available all the time. No, doon pa lang sa salita natin na don't do more if he is doing less. Huwag ka talagang mag-initiate. No, kayong mga kababaihan ay dapat nag-reciprocate lang po kayo sa pinapakita ng lalaki. Kung wala siyang ginagawa, wala ka rin gagawin. Kung hindi siya mag-e-effort, hindi ka rin mag-e-effort syempre. Kung hindi ka niya hahabulin, bakit mo siya hahabulin? Kung hindi ka niya minamahal, bakit mo siya mamahalin? Nakuha? Yun lang po ang pinupunto natin dito para magiging clingy and needy yung partner mo sa'yo. Okay? So yun lang po mga utol, sana'y nakatulong yung video na ito, and then sa mga gusto ako makausap one-on-one, PM nyo lang po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. And then, sa may mga katanungan man dyan, you can leave a comment na dyan sa ilalim and sasagutin namin yan, lalong-lalo na sa aming YouTube channel. Maraming salamat, so ingat kayo, God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi, kaya nga hindi ko